Darren, yung image mo medyo mahiyain, pero marami nagbulat na marami na rin palang naling sa'yo. So ngayon, sinasabi na heartthrob pala si Darren. So anong na-feel mo na ang daming girls na naliling sa'yo from showbiz? And then yung last nga naging controversial pa, di ba? Siyempre po, ano naman yun eh, parte ng buhay. Parte ng buhay. Pagdadaanan naman lahat natin yan from puppy love to moving on to more mature relationships. And I'm just happy that I'm friends with all of them naman na nababanggit ko. And it's all about maturity at the end of the day, how you're going to handle, you know, the relationship you have with those people and stuff like that. And it always takes time. Hindi naman kailangan right away maging okay kayo. So, I appreciate all of them kasi lahat naman sila, we're all friends naman din. Pero maraming nalungkot, Darren, kasi yung mga fans niyo sa When I Met You in Tokyo ni Cassie ay nag-expect na aakyat sa next level. And then yun nga, di ba? Parang nauwi sa friend zone ba? Hindi naman friend zone. Ano naman eh, basta sa amin na ni Cassandra. Pero yeah, Cass and I, we're still okay naman po. Hindi naman totoo yung mga lumalabas na mga issues tungkol sa amin, na may mga grudges between me or Cassie and her family. Okay po kaming lahat eh. Kaya sa amin, basta alam namin yung totoo, we're all fine, we're all okay. Bakit dati iba post kayo sa photos, you still very close, bakit parang nagbago? I feel like it's also yung mga ginagawa po namin sa buhay, magkakaiba rin ng mga tinatahak ngayon sa career namin. And even my other friends na nasa ABS, nakikita ko na lang sila pag-asap cycles, mga ganun. Yung schedules po talaga eh. Minsan nagkikita na lang kami, even my bestest friends sa work na lang. Or kapag mga ABS-CBN events, yun. So are you saying also now that hindi ka muna ready for a relationship kasi sobrang busy ng schedule mo? Opo, parang hindi ko naman din hinahanap ngayon. Parang hindi lang naman siya priority. Kasi baka sabihin na naman ng mga bashers user-friendly ako. So, ewan ko sa kanila. Hindi mo magagawa privately eh, no? Kasi kahit paano lalabas at lalabas. Opo, syempre. Parte na yun ng pinasok natin sa showbiz. And I get it naman. So, ibig sabihin, Darren, continuously pa rin na nagbe-visit ka sa bahay nila sa parents niya. Kasi di ba, you have a good relationship with them naman. Actually, I mean, si Mavi tsaka si Cass, before the concert, lagi rin silang nangangamusta kumusta yung preparations for the concert. And they congratulated me as well. Yun lang, they weren't available to watch on that night. But I really appreciated it as well. Kasi lahat po sila ever since very supportive din sa aking career. Yun lang, hindi na nagkikita masyado. Kahit sa mga endorsement shoots namin na magkakasama, hindi na kami magkasabay. Kasi, magkakaiba na kami ng availabilities. Yeah. Naka-get ka ng good luck message from your family? Opo, yeah. Very supportive, which I appreciate din. Always. Kayo ni Kylie nagkaroon din ng reconciliation or parang na-reunite kayo din sa Showtime, di ba? So after that, ano ba, yung parang na-reunite, nagkaroon pa ba ng mga communication? Actually, nagka-reconciliation kami during the pandemic. So, in 2021, naging leading lady ko pa siya sa aking music video for Tama Na. And after that, naging friends po ulit kami. Like, we would hang out, mga times na makikita namin yung isa't isa sa mga events, nag-uusap na ulit kami. Tapos sa Showtime, yun nga, nakakatuwa kasi nakakapag-collaborate na yung ABS-CBN artist and GMA artist. So, ayun, nakakasamba na sila Kylie sa Showtime and stuff like that. Yeah, yun lang naman. Kasi parang sa amin, lalo na sa showbiz, hindi mo kailangang makipagkausap, ang tawag doon, makipag-usap yun pala. You don't have to be texting, communicating every day para masabing close pa rin kayo or okay pa rin kayo. Parang mararamdaman mo naman yun sa tao eh. Yeah, which is something that I've learned to grow also over time. Kasi ang dami na rin schedules ng lahat. Hindi na katulad ng dati na parang pag nagaya ka, available lang kayo po. So hanggang din na lang kayo ni Kylie?
hindi na pwedeng maibalik yung mas ano pa. Okay na kami doon ni Kai. Opo. Kasi may bago na rin daw siyang suitor ngayon. Ayun, hindi ko alam eh. Hindi ko pa siya natatanong pagkatapos na. Yung mga kasabayan mo sa voice, sabi nag-celebrate kasi yung birthday. You still talk to each other? Hindi rin po masyado. Wala namang chance to see each other? Yeah, actually, ngayon lang kami ulit talaga nag-reunion ni Laika. That's when I saw her again for the rehearsals of my concert. Tapos yun, natuwa kami kasi na-realize namin, grabe no, 10 years na tayong nandito ever since The Voice Kids. We've still been singing and stuff like that. Yun lang, hindi na kami nagkakaroon ng projects or events na magkasama, kaya hindi na kami nagkikita rin po. So, I was really happy to see Laika. Tsaka, isa rin siya sa mga umuo agad. Masaya siyang naging parte ng D-Tech.